Taon-taon, inaabangan ng ulat ng Pangulo ukol sa estado ng bansa o ang State of the Nation. Ngayong 2026, ano-ano kaya ang mga isyu na gusto ng mga ordinaryong Pilipino na ilalatag ng Pangulo? Alamin sa unang balita ni Bea Pinlac. Mula sa pag-alagwa ng presyo ng petrolyo, panggigipit ng China sa ating karagatan, pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon. Mahaba ang listahan ng mga problemang kinakaharap ng bansa ngayon. Kaya kaabang-abang kung ano ang mapahayag dito ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Paglaban sa korupsyon ang numero unong gustong marinig ng mga Pilipino sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon yan sa isang Pulse Asia survey. Sumunod na riyan ang abot kayang bilihin at pagpapalago ng mga kabuhayan at trabaho. Tinanong namin ang ilan kung ano ang unang dapat ilatag ng Pangulo. Siyempre mauna yung pagbaba ng bilihin kasi para yun sa taong bayan eh. Yung ganun, para lahat masaya. Masyado na po tayong naghihirap and yung mga opportunities po dito sa bansa natin is nalilimit. Kailangan din ayusin pa yung mga ibang bagay na nagpapahirap sa pamilyang Pilipino, yung presyo ng pagkain, yung transportasyon. Yung promise niya na magiging 20 pesos ang bigas. He should really try to hammer out what he did, the efforts that his administration did to really bring down the price of food items in the country. Pero ang tiyak daw na mababanggit ng Pangulo, ang flood control scandal. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. I think it's one of the defining moments of his administration. And if he does not address this, if he does not satisfy the people's yearning to have a big fish arrested, then it would severely affect his legacy. May mga naaresto ng personalidad na sangkot umano sa flood control scam. Pero sapat ba ito? Yung talagang mga malalaking involved dyan, di pa talaga nila mahuli-huli. Hindi naman nila nagawa ng tawag dito, solusyon. Of course, yung so-called big fish, particularly those closest to the president, because that would really show his mettle in addressing corruption. Hindi rin daw dapat palampasin ng Pangulo ang pagpalag sa panggigipit ng China sa West Philippine Sea. I think papalakbakan siya when he sends a very strong message, no, against China's actions. We are hoping na sana maging isa ito sa maging legacy ni PBBM na magkaroon ng second arbitral case. Mababanggit kaya ng Pangulo ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Baka magpaparinig siya yung ganon, but not mentioning the trial itself. Para sa ilan, ang sona ng Pangulo hindi raw dapat puro pangako, kundi mga plano at solusyon. Tingin namin, reflective ng SONA, maraming pinapangako, ang daming sasabi ginagawa, pero kung titignan yung datos, yung katotohanan, medyo malayo naman dun sa sa pinangako. Ito ang unang balita. Bea Pinlac, GMA News.